lisensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Ang mga nakalap na resibo ngayong hapon. Naghahanap din ba kayo ng kasambahay? Pero paano kung ang pinatuloy nyo sa loob mismo ng inyong tahanan, isa palang kawatan? Sa galing na magpanggap bilang kasambahay, hindi lang daw isa o dalawa kundi marami na ang kanyang nabibiktima. Kasambahay na daig pa ang akyat bahay? Mga pasa sa kamay, braso, likod, buong hita, yan ang sinapit ng isang 7 taong gulang na bata. Ang rason, ayaw daw kasing matulog ng bata. Kaya ayun, hinambalos daw siya ng 2x2 ng kanyang tatay-tatayan. Ano mang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Nag-apply siya sa isang online call for wanted kasambahay. Pero ang modus pala niya, matapos siyang ma-hire, wala pang 24 oras. Ilang libong piso mga gamit at pati beauty products na ang kanyang tinangay sa nabiktima niyang bahay. Ang bilis tumrabaho ah. Mabilis din kaya siyang matunton ng mga otoridad? Para sa mga sobrang busy sa trabaho, wala na silang oras na mag-ayos at maglinis pa ng bahay. Ang solusyon, kumuha ng kasambahay. Isa, si Sarah, hindi niya tunay na pangalan sa nakarelate sa ganitong problema. Naghanap siya ng kasambahay na tagalinis ng kanilang bahay sa Bacoor City, Cavite. At sa kanyang paghahanap sa social media, nakilala niya si Yolanda noong April 18. Pakikwento niyo ho, paano nangyari yun? Nag-post po ako April 18. April 19 po ng 3 PM dumating siya sa amin, nagsipagsipagan siya. Tapos, parang kinuha niya talaga muna yung loob namin na sipagsipagan siya. Yung pala, nagmamasid-basid na rin siya dun sa kwarto namin kung ano yung makukuha niya. Akala ni Sarah, to the rescue si Yolanda sa mga gawaing bahay. Yung pala, more stress pa ang daladala ng bago niyang kasambahay. Pagdating sa bahay ng kanyang new hire, nagpakitang gilas itong si Yolanda, naghugas at nagwalis pero may hidden agenda pala. Pagkising ni Sarah, nowhere to be found na si Yolanda. Pero hindi lang ang person, pati ang ilan nilang kagamitan at pera, wala na. Nang balikan ni Sarah ang CCTV, kung saan-saan nakatingin si Yolanda habang nagwawalis. Multitasker pala itong si Maring Yolanda. Ate, ang job order mo, linisin ang sala, hindi limasin ang pera. Tapos dyan nakalagay yung mga wallet tsaka bag ng mga anak ko. Parang nagkakalkal na siya dyan. Diyan niya nakuha po yung mga cash po ng mga bata. Tsaka yung cash ko din po na dyan nakalagay nakuha niya. Tapos meron siya dyan nakuha na plastic. Doon niya isisilid yung makukuha niya dito na vitamins. Bukod dito, maririnig na may kausap daw sa cellphone si Yolanda. Tila nagre-report hindi umano tungkol sa mga nakulimbat niya sa pinasukang bahay. Maririnig mo sa audio niya na sabi niya nasa loob ng subdivision. Tapos may mga words na parang mahigit 1,000 lang ito nakuha ko. Nasa taas sila lahat. Isang bagong hire na kasambahay sa Bacoor sa Cavite. Mukhang masipag at mapapagkatiwalaan sa una. Pero si ate, mukhang may ibang agenda. Sa Taguig City, isa namang working mom ang naghanap din ng yaya online. Dito po sa area ng Napindan, sakop ng Taguig City, napag-alaman ng resibo na mayroon ding na biktima ng tinatawag na yaya modus. Isang call center agent ang tumatayong complainant. Siya na ho ang magbigay ng detalye. Makakausap natin siya ngayon upang ikwento kung ano po ang nangyari. Nais ko na malaman, paano nyo ho ito nakilala o paano nyo siya hinire? Sa Facebook po, doon po ako nag-post para maghanap ng yaya para sa anak ko po. Yun po, interesado po siya mag-apply. Binigyan niya rin po ako ng assurance na meron siyang valid ID, kompleto po siya. Pagdating ng bagong kasambahay sa bahay nila noong September 2023, nagsipag-sipagan din daw ito agad? Parang narinig ko na ito ah. Nung papasok na po yung asawa ko, napansin niya wala na yung relos sa lagayan namin. Doon na po ako nagsimula magduda kasi po hindi naman kami nawawalan basta-basta ng gamit doon. Ang binabanggit ng biktima, yung relo na ninakaw, ay kinuha ho dito sa
watch display box na ito. Dito niya po lagi nilalagay yung mga relos niya po na ginagamit. Nung time po na kukunin niya na para po gamitin pagpapasok siya, wala na po dyan. Nang hindi makita na mag-asawa ang nawawalang relo, kinumpronta na raw ni Lisa ang bago nilang kasambahay pero todo deny naman daw ito. Hanggang sa inalugog ni Lisa ang mga gamit ni ate. Yung relo na yun na binabanggit yung kinuha, na-recover niyo kagad? Pinahalongkat ko po sa kanya yung mga damit niya po. Tapos doon po sa bulsa ng tohong na suot niya. Pagkakuha ko po, doon ko po nalaman na nandun sa loob. Ano sabi niya ho? Ba't napunta doon yung relo sa bulsa ng tokong niya? Hindi daw po siya gano'n, nagtatrabaho po siya ng marangal. Pero nung pagkakuha ko na po, wala na po siyang nasabi. Nang mabuking, agad din daw umalis ng bahay ang kasambahay. Sounds familiar ulit ah. Iba naman ang kasambahay blues na naranasan ng isang working mom na si Tess noong April 23 sa Marikina City. Naghahanap po kasi ako sa Facebook ng mga pwedeng kasambahay kasi need nga namin sana ng stay-in. So nag-post ako. Nag-video call pa kami for assurance. Wala namang nawalang gamit kay Tess pero bago pa makarating ang kasambahay sa kanila, bumali raw ito ng 2,000 pesos. Since sa Taguig lang naman siya, ang gusto niya is padala na lang siya ng pamasahe. Ako, pinag-isipan ko muna. So ngayon, sabi ko, sige, since nandito naman na siya, syempre, hindi naman kami umaalis halos ng bahay. Kung aalis man kami, kasama naman siya. Pagdating sa bahay ng kasambahay, nagpahinga raw muna ito. At pagkatapos ng ilang oras, aba, nawala ng parambula ang kasambahay. Sa Bacoor City sa Cavite, may yaya di umano na nagpapanggap na kasambahay para magnakaw. Masipag at may kusa ang bagong kasambahay na kinuha ni Sarah. Hindi niya tunay na pangalan pero sa una lang pala ito. Huling-huli sa CCTV kung paano patingin-tingin sa paligid ang kasambahay habang nagwawalis. Maya-maya pa, sinimulan na nitong halugugin ang mga bag na nakasabit sa likod ng pintuan. Nawalang parambula na ang kasambahay at hindi na nagpakita pa. Pero may dalawa pang nagrereklamo tungkol sa na-hire din nilang kasambahay online. Iisa lang kaya ang kasambahay na kanilang nakasalamuha? Napag-alaman ng resibo na ang mga kasambahay na inirereklamo ni Sarah, Liza at Tess ay, you guess it right, iisa lang! Opo, siya po yan. Opo, siya po yun. Yes po, siya po yung kasambahay na ng scam po sa amin. Iisa lang ngayon ang hiling ng mga biktima. Ang mahuli si Yolanda para hindi na makapambiktima pa. Kasama ang barangay ng Napindan. Nakakuha kami ng tip kung saan nakatira si Yolanda. Base na rin ito sa address na nakalagay sa mga ID na kanyang ipinakita sa mga biktima. Bakay naming makunan siya ng pakayag tungkol sa mga paratang laban sa kanya. Tinanong natin yung mga pagkakilanlan, no? At kanyang nasabi nga na mga apelyido na yan ay meron dito sa area na ito sa Purok 5 na pumipirmina sa Cavite. Pero meron pa tayong isang information na may tinitiran din po sa isa sa barangay dito sa Taguig. Pagkatapos nating makumpirma na hindi na roon umuwi o naglalagi itong inireklamong babae sa area ng Napindan, mayroong pang isang binigay na impormasyon ng Special Operations Group ng Barangay Napindan. Matapos ang ilang araw na pag-iikot, nakakuha ng lead ang team ng resibo na nakatira raw si Yolanda sa Barangay Lower Bikutan sa Taguig City. Kinumpirma ng mga residente na naging kapitbahay nila si Yolanda. Ay, ano po yan? Taga-Mamali. Saan yun? Doon po sa kabila. Ayun po. Itinuro nila sa amin ang dating asawa ni Yolanda pero ayon sa kanya, matagal na raw silang hiwalay. Po, asawa ko yan po. Iwalay na po kami ng magdadalawang taon na po. Ang huling sabi niya po sa akin, nasa siya, Cavite. Wala nang bakas ni Yolanda pero kahit nowhere to be found, may paraan pa rin para makamit ang hustisya. May 6, 2024, sinamahan ng resibo si Sarah sa Fiscal ng Bacoor sa Cavite. Yung kaso nga na sinampa sa laban dun sa kasambahay is qualified theft. Ito ay may pagkakakulong na mula from 12 years and 1 day to 20 years. Tips lang namin sa mga kumukuha ng kasambahay online, kilalanin po natin mabuti yung tao at huwag na po tayong kumuha sa mga online. Sa ngayon, kahit nowhere to be found ang akusado, gumugulong na ang batas para mapanagot siya. Oras na matuntun siya ng mga otoridad at mapatunayang nagkasala. Naharap siya sa mahigit 12 taon na pagkakakulong. Kitang-kita sa video na ito ang mga sariwa pang pasa. Bugbog at namamag ang binti ng 7 taong gulang na batang lalaki na si Kevin. Hindi niya tunay na pangalan.
Narito po ang ilan sa mga larawang isinumite bilang ebidensya sa piskal. Makikita ho rito ang mga bahagi ng katawan ng bata na talaga namang napuruhan ng pamamalo ng akusado o yung inirereklamo. Nagkulay talong ho yung kanyang kita at binti kung makikita nyo sa kuha na ito. Ang kanyang braso mula ho roon sa baba ng siko papunta sa kanyang kamay. Makikita ho na puno ng pasa. Sa kanyang likuran, sa bandang puwitan, ganito po ang itsura ng mapuruhan ng pamamalo. Ang bahaging iyon ng kanyang katawan. Nagkulay talong at namuupo ang dugo. Pati po ang likuran ng bata, makikitang hindi rin ho nakaligtas sa pamamalo ng akusado. Kwento ng tunay na ama ng biktima na itatago namin sa pangalang Randy. April 29, 2024 na mangyari ang insidente ng pananakit ng stepfather nito sa kanyang anak. Ang rason ng pananakit: ayaw daw kasing matulog sa hapon ni Kevin noong araw na iyon. Grabe naman yan! Pinapatulog daw po siya. Ay ayaw matulog. Ang mababaw na dahilan. Kaya sinaktan niya yung bata. April 30, 2024 nang malaman ni Randy ang nangyari sa kanyang anak. Tinawagan ako ng anak ko, yung babae, yung ate niya. Ang sabi sa akin, nasa emergency hospital sila. Yung anak ko, binugbog daw ng amay niya. Kaya nagpunta ako doon ko lang nalaman. Ang kwento pa kay Randy, hindi daw ito ang unang pananakit sa kanyang anak dahil tuwing nagsusugal daw ang stepdad ni Kevin ay kinukulong daw nito ang bata sa banyo. Tinanong ko yung anak ko, tuwing magmamadyong pala yan ikinukulong sa CR. Hanggat hindi matapos magsugal, hindi lalabas ang bata sa CR. Ayon naman sa tiyuhin ng bata na si Gilbert, hindi niya tunay na pangalan. Umaga ng April 30, 2024 nang makitang tumatakbo si Kevin palabas ng bahay ng amain, puro pasa at latay na raw ang katawan nito. Nung malaman namin, tapos na Tumakbo na lang yung batang palabas. Nakita nung lola niya. Agad nilang dinala si Kevin sa bayan para idulog ang nangyari sa DSWD. So ang lolo, dinala niya dito. So yun, nagkausap-usap kami, daling kaagad sa Concepcion. Kaya diniretso namin sa DSWD. Nagdalhin sila sa PNP Women and Children Protection Desk o WCPD ng Concepcion, Tarlac para ipablatter ang nangyari. Pinuntahan ng mga pulis ang amain ni Kevin pero tila nag-disappear na raw ito. Pagkakuha ng informasyon, pumunta kaagad yung ating investigador at saka WCPD para maimbestigahan yung kaso. Pero nung time na yon, yung suspect ay wala na po doon sa kwan dahil sabi nila tumakas daw. Nung time na naganap yung krimen. Nakapareham ng resibo si Kevin at sa gabay na rin ng kanyang ama, kinumusta namin siya 1 linggo matapos ang insidente ng pananakit ng kanyang amain. Magpapakwento lang ako ha. Ano ba nangyari anak? Pinalo po ako. Madalas niya bang gawin ito? Opo. Kapag tanghali po. Bakit kanya pinapalo? Hindi po ako natulog. Anong ginagamit niya anak? Kamay lang o may ginagamit siyang iba? May ginagamit po sa iba. Kahoy po. 2x2. Saan kanya pinapalo? Sa pit po, pati sa paa, pati po sa kamay. Pati po sa mukha po. Sabi ko po, itigil mo na po. Ibigyan mo na po ako. Kahit ayaw-ayaw po, pinapayo ako. 2 taon na raw nakatira si Kevin sa kanilang tatay-tatayan simula na maghiwalay ang kanilang mga magulang. Isang OFW o Overseas Filipino Worker ang kanilang ina. Kaya ang bago nitong partner ang araw-araw ng kasama ni na Kevin. Kikita ko lang po siya dito pag pumunta ako, nakakausap. Pag may oras po ako, kahit na nasa malayong lugar po ako, pinapadala po sila sa akin. Binibigay ko naman po yung makakaya ko. Ayon sa medico legal, moling o labis na pambubugbog ang sinapit ng munting katawan ni Kevin. Sa tulong ng barangay, sinubukan ng resibo na makapanayam ang amain ni Kevin. Kaya pinatawag ko kayo. Gusto ko kayong pumunta dun sa Purok Maligaya at ibitahin nyo dito. Ilang sandali pa lumipas pero walang lumalabas sa bahay ng amain ni Kevin. Opo. Hindi naman po. Suya mo. Hello, sir. Hello, sir. At tingin niyo sir, babalik pa siya. Kasi hindi po namin
Alam, sir. Nandiyan po ba si Sir? Wala. Wala po. Wala. Nung isa nga po nandyan siya. Aba kuya, from stepfather to step out ka real quick ha? Pero buo ang pasya ng tunay na ama ni Kevin. Gusto ko lang po sana mangyari, magkaroon ng justisya nangyari dun sa anak ko. Kung talaga pong may batas tayo na sinusunod na proseso yan. May 6, 2024, sinamakan ng resibo si Randy sa Municipal Police Station ng Concepcion, Tarlac. Buo na ang kanyang desisyon na sampakan ng kaso ang bagong partner ng dati niyang asawa. Sinampahan niya ito ng kasong paglabag sa Section 10 ng Republic Act 7610 o Act Providing for Stronger Deterrence and Special Protection Against Child Abuse. Pwede nating isampa sa kanya ay yung Section 10, Paragraph A of RA 7610. Yung RA, sabi natin yung Republic Act 7610 na para sa mga bata, na nagsasabi yung acts of child abuse, cruelty, exploitation, and other condition prejudicial to the child development. Babalik po ako sa police station para po makakuha ng regular filing po sa kaso ng bata. Kung mapatunayang may sala, nakaharap ang amain ni Kevin sa 6 na taon at 1 araw hanggang 8 taon sa bilangguan. Gusto ko lang po, sir, mangyari talagang mapa-bliss po yung sa kaso na to para po mabigyan po ng justisya yung anak ko. Mapapanatag na po siguro ko nun. Para naman masiguro ang kapakanan ni Kevin, inilapit siya ng resibo sa Barangay Kaluluan Violence Against Women and Children of Vauci para mabigyan ng counseling at intervention. Di po biro yung mga dinadana. So, asahan nyo po bilang barangay official, Vauci officer, kaantabay po ng mga kasama ko at si Kapitana. Magkikipag-coordinate through PNP or MSWD para sa ganung proseso. Sa ngayon, sa tahanan muna ng kanyang tunay na ama, maninirahan si Kevin. Sa anak ko na nakadanas po ng ganyan sa amay niya, dahil wala po ako sa tabi niya, humingi po ako ng patawad sa kanya sa nangyari. Mas may maganda pa po sana kinabukasan para sa kanya. Ayon sa barangay, mukhang nasa mabuting lagay na si Kevin ngayon at pagtutulungan nila ng mga pulis na masigurong wala nang mangyayaring masama sa bata. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. May aksyon, may ebidensya,